Pay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang iyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang araw po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po ba kayong lahat? Nawa nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang sakuna, at nawa kahit papano, kahit pahirap tayo sa buhay natin, nakakangiti pa rin tayo. Kahit anong problema ang dumadating sa atin, lagi nating tatandaan, sa lahat ng problema, laging may solusyon. At hindi dapat natatapos ang lahat sa problema. Kasi problema, it comes and it goes. Okay? So, kahapon ang kaarawan ng ating dakilang bayani, no? Ang ating national hero, ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Alam nyo, every June 19 yan birthday kasi ni Gat Jose Rizal. Pero usually sinicelebrate natin yung kamatayan niya. But then, ang kanyang kaarawan, June 19, 1864, kung di ako nagkakamali, nung araw, meron tayong yung mga libro tungkol kay Dr. Jose Rizal. At meron siyang isang sinabi na kinumpose pa nga ng kanta ni Florante, yung ako'y isang Pinoy sa puso tiwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Si Gat Jose Rizal nooy nagwika. Sabi raw, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Oh well, totoo naman yun. Dapat talaga mahalin natin ang sarili nating wika. Pero dapat meron din tayong alam na iba pang wika para naman tayo ay nakakapag-usap o nakakapag-converse sa ibang mga banyaga. Para naman ang ating kaalaman, hindi lang pang Pilipinas, kundi pang buong mundo. At dapat natin ikatuwa dahil alam mo ba, yung mga banyaga, natututo na rin silang magsalita ng Tagalog o ng Pilipino. Kaya dapat talaga mahalin natin ang ating sariling wika. Huwag tayong paislang-islang dyan. Okay lang na matuto tayo ng English o ng ibang wika, pero dapat pag-aralan natin kung paano natin maibibigkas ng maayos ang ating sariling wika. Okay? June 27, next week naman po, ipagdiriwang natin ang Pride Parade para sa mga LGBTQ na kilala sa tawag na Pride March. At isinasagawa ito tuwing unang araw ng Hunyo hanggang katapusan ng June. Okay? Kung saan sa mga pagtitipong ito, winawagayway nila yung kanilang mga bandera, yung kanilang mga watawat na parang rainbow colors, no? At ang mga LGBTQ o ang mga lesbian, gay, bisexual, transgender at queer, yan yung ibig sabihin ng LGBTQ.
Pero gusto ko lang po ipaalam ha, ako po inyong alay. Okay. Sensya na kayo, nasira yung aking kaya yung isang computer ko ginagamit ko. Bukas din po ay ang pagdiriwang naman ng Father's Day, araw ng mga ama. Naku, dapat inaalala natin ng ating mga ama, maging sa mga ina na tumatayong ama at ina ng kanilang supling, sa mga lolo na tumatayong ama ng kanyang mga apo. Mabuhay po kayong lahat at saludo kami sa inyo. Isa ng tradisyon sa Pilipinas at nakaugalian na rin natin ang pagdiriwang ng Father's Day, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dapat talaga pinagdiriwang din natin ang ating mga dakilang ama, no? Ito tuwing ikatlong linggo ng Hunyo ipinagdiriwang, at tulad din ng ating mga ina, ang mga ama ngayon ay pinararangalan na rin, binibigyan pugay, itinataas ang pagkaama, pagmamahal sa mga ama at ang tungkulin ng ama sa lipunan. Kung ang mga ina ay nakadambana na sa sangkatauhan dahil sa natatangi nilang tungkulin sa lipunan, dahil sila nga ang ilaw ng tahanan, no? Ilaw ng tahanan ng buong mundo, nararapat din namang parangalan natin ang ating mga ama na nagsisilbing haligi ng ating tahanang inaaruga ng ating mga ina. Kapwa sila may mahalagang tungkulin dito sa atin, hindi lang sa pag-aalaga ng mga anak, kundi syempre dahil sa ating mga ama, sila yung nagsisikap na mabigyan ng buhay o mapabuti ang ating mga anak. Kumbaga sila ang kumakayod o naghahanap buhay para may pangkain sa bahay. Sila yung breadwinner kung tawagin. Sila yung dakilang ama na kumakayod, nag-overtime, nagtatrabaho, kung minsan napakarami nilang trabaho para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at para merong pagkaing ihahain sa ating hapagkainan. At sila rin ang mahalagang tungkulin ginagampanan nila sa pag-aalaga ng mga anak at para mapanatili ang katatagan ng isang pamilya. Nakakatuwa naman talaga ang ating mga ama ng tahanan. Sila yung gumagawa at para maitaguyod ang pamilya at nangangailangan ng higit na sakripisyo at tapang. Merong mga ama na talagang nag-abroad, talagang tinitiis sila, nag-abroad sila, tinitiis silang malayo sa pamilya, yung nangungulila sila upang doon maghanap buhay at para magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ang pagdiriwang ng Father's Day ay masasabing isang walang kupas na pagmamahal ng mga anak sa kani-kanilang mga ama. Ang mga ama ang masasabi nating mga unsung heroes, simbolo o sagisag ng lakas, talino at katatagan ng pamilya. Dapat laging panatilihin ang espiritu ng araw ng mga ama sapagkat ang pagpapahalaga sa ating mga ama ay hindi dapat matapos ng isang araw lamang. Alam nating bilang tao nagkakamali rin ng mga ama. Minsan mali ang desisyon. Pero syempre, kahit pa nagkakamali ang desisyon, okay lang yon kasi naman, sa kabila ng lahat, mararamdaman mo pa rin ang kanilang pagmamahal kasi ang mga ama ng tahanan, hindi sila showy. Mararamdaman mo ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsisikap at na mapaaral ang mga anak. Biro mo, nag-overtime nga sila at grabe ang overtime nila. Nag-abroad para mabigyan ng magandang bukas ang mga anak. Sa mga nakikinig ngayon, gusto ko paalam, saludo ako sa inyo. At alam ba ninyo na merong isang ama na kamag-anak din namin, si Chito. Silang mag-asawa, nag-usap sila. Yung asawa niya isang nurse, Tapos nag-retire siya sa trabaho niya para siya ang tumutok dun sa dalawang anak nilang babae. At talaga namang
Mula elementarya hanggang high school hanggang sa makatapos ng kolehiyo mga bata, nakatutok siya. Kaya naman ang gandang kinabukasan ng mga anak, nakapag-asawa ng mga maayos, nakapagtrabaho sila ng maayos, at nang magkaanak na, naku, apostolic work pa rin si Chito. Siya pa rin ang nag-aalaga sa mga anak niya, sa mga apo niya rather. Kaya saludo ako sa iyo, Chito. Happy Father's Day! At sa lahat po na nakikinig, kay Eric Lucero, nako, isa pa tong ulirang ama na to, unsung hero din tong si Eric. Maligayang araw ng mga ama. Happy Father's Day sa iyo, Eric, at sa lahat ng mga ama na nakikinig sa atin, sa aking asawa, sa aking mga anak, kay Ryan at kay Simon, sa pagiging ulirang ama. No? Mabuhay kayong lahat. Siya, magbasa na po tayo ng ating first letter of the day. Pasensya na kayo, dito ako nakatingin kasi yung ating letter, yung aking iPad medyo nagkaroon ng diferensya. Kaya dito muna ako magbabasa ng ating sulat. Okay. Umpisa na po natin ang pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Christina po ang aking pangalan, 41 years old. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ng aking ama at ng aking pagtanggap sa kanya. Kasi po, lumaki po ako na halos wala akong nakikitang ama dito sa aking tahanan. Hindi maramdaman ba ang presensya na sa bahay? Yun bang nandun lang siya, pero parang wala. Nagtatrabaho si tatay bilang pintor ng kotse. Kaya pag uwi niya sa bahay, nagbibihis lang tapos punta na sa bahay ng mga kaibigan at ayun, nakikipag-inuman si tatay. Kapag umuwi, nako lasing na lasing. Madalas naman hindi umuwi at walang pasabi kung kailan siya uwi ng bahay. At ito namang si nanay, laging ipinagtatanggol si tatay. Kesyo kaya daw umiinom ng alak ay para mahugasan ng pintura at ibang kemikal na nalalanghap niya sa trabaho. Ang hindi niya masagot sa amin ay kung bakit madalang siyang umuwi ng bahay. Sa totoo lang, Ate Raquel, basically, si nanay lang po ang nagpalaki sa amin. 3 po kaming magkakapatid at halos mag-isa lang si nanay na nakikita namin na nagtataguyod sa amin. At bilang panganay na anak, ako po ay maraming galit na nabuo sa aking dibdib na naipon talaga sa loob ng maraming taon. Galit na hindi ko naman po masabi ng harapan dahil takot ako sa tatay ko. Galit na lumalabas sa aking pag-uugali. Kasi po naging matigas ang ulo ko, Ate Raquel. Mahirap kausapin. Lagi-laging naghahanda para sa disappointment. Minsan nagsumbong si nanay kay tatay na nagiging pasaway na raw ako at madalas hindi raw ako pumapasok sa eskwelahan at naglalakwatsa lang ako. Kaya naman ginawa ni tatay, kinausap ako. Sabi ni tatay, Christina, ano bang problema mo ha? Hindi ka daw pumapasok at panay ang lakwatsa mo. Pasaway ka na raw. Aba, anak, hindi magandang ehemplo yung ipinapakita mo sa mga kapatid mo. Ikaw pa naman ang panganay. Alam mo ang ginawa ko, Ate Raquel, umismig lang ako. Tumahimik. Ayoko kasing masaktan ako ng tatay ko kapag sumagot ako kasi sigurado gagantihan ko siya. Sa loob-loob ko, niyaban niyang pangaralan ako at pagsabihan na hindi magandang ehemplo sa mga kapatid ko. Siya kaya, mas madalas na lasing kaysa sa matino. Bihirang makita sa bahay. Naku, Ate Raquel, alam mo, sa totoo lang, napakarami kong reklamo lamang kay tatay at super ang galit ko sa kanya. Sa paglipas ng panahon, Ate Raquel, nakapag-asawa na rin kaming magkakapatid. At ako naman, kahit may asawa na, lalo pa rin tumindi ang galit ko kay tatay. Pero parang hindi niya nararamdaman ang masama loob ko sa kanya. Aba, dead man lang siya sa akin.
Nang bumukod kami ng tirahan, pati na yung mga kapatid ko na nagsipag-asawa na rin, ay bumukod na rin. Kaya't sila nanay at tatay na lamang ang naiwan sa bahay namin. Which is tuwan-tuwa naman ako kasi sabi ko, kayong dalawa na lang dyan, di ko na kayo makikita. Nang magkasakit po si nanay at namatay, ako po ang nag-ayos sa lahat sa burol ni nanay. Kasi po si tatay parang wala siya sa sarili niya. Ando lang siya sa tabi, nasa gilid, tahimik, nakatanaw sa kawalan. Nilalapitan siya ng mga kapatid ko, pero ako, dead ma, di ko siya pinapansin. Nasa puso ko pa rin po ang galit at sama ng loob ko sa kanya. Kaya sa libing po ni tatay, nakita ko, andun siya sa isang sulok. Umiiyak ng tahimik. Sa unang pagkakataon po nakita ko, hindi ang ama na hindi ko gusto, kundi nakita ko ang isang lalaking nasasaktan sa pagkawala ni nanay. Si nanay na laging umuunawa sa kanya. Nakita ko ang takot sa mukha ni tatay. Kasi po, kay nanay po siya kumukuha ng lakas ng loob. Pero wala na po ang taong nagmamahal sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya noon, ngunit pagkatapos ng libing, sinimulan ko siyang bisitahin, minsan sa isang buwan. Hindi naman kami nag-uusap ng masinsinan. Kumakain lang kami, minsan nanonood ng basketball, pero nandun ako. Walang importanteng pinag-uusapan. Isang araw habang kumakain kami ng hapunan, kinausap ako ni tatay. Nagulat ako, sabi niya, Christina, alam kong masama ang loob mo sa akin. Alam kong malaki ang galit mo sa akin dahil iniisip mong hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Pero ang nanay ninyo ang nakakaalam ng lahat. Ang pagpapakahirap ko sa trabaho. Ang madalas kong hindi pag-uwi dahil may iba akong tinanggap na trabaho. Dahil kailangang tustusan ang inyong mga pag-aaral. Ang araw-araw na pangangailangan dito sa bahay. Hindi na namin ipinaalam sa inyong magkakapatid ang triple job ko. 3 ang trabaho ko. Kaya halos hindi ninyo ako makita sa bahay. Anak, ginagawa ko yon dahil mahal ko kayo. At gusto kong tandaan mo at itanim mo sa isip mo, hindi ko kayo minsan pinabayaan dahil kayo ay bunga ng pagmamahalan namin ng nanay ninyo. At mahal na mahal ko kayo. Ate Raquel, hindi ako nakakibo. Tumulo na lamang ang luha ko. At matagal bago ako nakasagot kay tatay. Ang sabi ko, sorry po tay. Hindi ko po alam na ganoon pala ang mga sakripisyo ninyo. Inusgahan ko kayo. Nagkamali po ako. Sana po patawarin ninyo ako, tay. At hayaan po ninyong mapaglingkuran ko kayo. Niyakap ko po si tatay at sinabi kong mahal na mahal ko siya. At simula noon, naging close na kami ni tatay. Ang tatay kong hinusgahan ko at inakala kong nagpabaya sa amin. Yung pala, grabe ang serbisyo niya sa amin at sakripisyo sa aming magkakapatid. Ate Raquel, yan po ang kwento ng buhay namin. Naway makapulutan ng aral ang kasaysayan namin ni tatay. At para po sa mga ama na nakikinig ngayon, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Gumagalang at nagpapasalamat, Christina Flores ng Masbate City. Balikan ka namin, Christina, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. Wow,
Ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng singaw. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dentalcare.com, ang singaw o canker sore ay isang maliit at masakit na butas na lumalabas sa loob ng bibig. Kaya naman pinapayuhang umiwas sa chewing gum na posibleng magdulot ng iritasyon. Bukod pa riyan, sinasabi ring iwasan ang pagkain ng mga citrus na prutas at maanghang na pagkain. At panghuli, makatutulong na gumamit ng sepilyong may malambot na bristle. Gayun din ang palagi ang paalala na regular na mag-toothbrush pagkatapos kumain at ang paggamit ng dental floss. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nako, Christina, alam mo ba yung kwento mo, napakaraming makaka-relate. Kasi nga, marami sa atin ang lumaki sa mga ama na hindi naging perpekto ang pagpapahayag ng pagmamahal. Ang galit na naipon mo ay lehitimo naman. Hindi mo yung kailangang i-dismiss o ikahiya. Ngunit ang kagandahan ng iyong kwento ay ito. Pinili mo ang bumalik. Hindi dahil nawala ang galit mo sa kanya, kundi dahil pinili mo ang relasyon kesa sa sakit ng loob. At dahil sa ginawa mong pagdalaw sa iyong ama, nalaman mo tuloy ang buong katotohanan na hindi kayo pinabayaan ng tatay ninyo. Bagkus,
Nagsakripisyo ang tatay ninyo para sa inyong magkakapatid. At ang higit sa lahat ay ang mga namutawi sa kanyang labi ang pagsasabing mahal niya kayo. Kahit hindi man sabihin, pinatawad ka niya. At alam ko pinatawad mo rin siya dahil nakita mo ang kadakilaan ng iyong ama. Kaya para sa mga nakikinig na ama ngayon ay hindi pa naaayos ang relasyon sa kanilang mga ama, hindi kailangan ng malaking usapan. Minsan, ang simpleng pagbabalik, ang sabay na paghahaponan o ang panonood sa TV na magkasabay ay sapat ng simula para magkasundo ang mga ama at mga anak. Kaya, maraming salamat sa iyong pagsulat sa napakaganda mong kwento, Christina. Mabuhay ka! Ngayon po hayaan yung batiin natin to ating mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. At happy watching kina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Junicio FSR, Saturnino Laaway Sr., Fermamento Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt Bigulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Sandos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadilla, Wilma Kenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaja, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Okay, eto na. Alam nyo ba na isa sa tradisyon at nakaugalian dito sa Pilipinas ay at maging sa ibang bansa ay ang pagdiriwang nga ng Father's Day tuwing sasapit ang ika-3 linggo ng Hunyo. Tulad ng ating mga ina, ang mga ama ngayon ay pinararangalan, binibigyan pugay, itinataas ang pagkaama, pagmamahal sa mga ama at ang tungkulin ng ama sa lipunan. Kung ang mga ina ay nakadambana sa sangkatauhan dahil sa natatangi nilang serbisyo sa lipunan, ang ilaw ng tahanan ng buong mundo, nararapat ding parangalan ang mga ama na nagsisilbing haligi ng tahanan na inaaruga ng mga ina. Kapwa sila may mga mahahalagang ginagampanan sa pag-aalaga ng mga anak at sa pagpapanatili sa kapanatagan ng pamilya. Ang tungkulin ng isang ama upang maitaguyod ang pamilya ay nangangailangan ng higit na sakripisyo at tapang. Sa mga ama na napipilitang mag-abroad, tinitiis nila na malayo sa kanilang pamilya at mangulila doon upang doon maghanap buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga anak. So sa lahat ng mga tatay, happy Father's Day sa inyong lahat. At masasabing isang walang kupas na pagbati sa inyong lahat ng happy Father's Day. Ang pagmamahal ng mga anak sa kanilang ama, ang mga ama ang masasabi nating ang signed hero o hero, simbolo o sagisag ng lakas, talino at katatagan ng pamilya. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! This Saturday on Scene Zone, misconceptions, rituals bago sumampa sa entablado at iba pang confessions sa mundo ng teatro. Ang pagiging actor or theater artist ay iba sa pagiging celebrity. Doing a letter B. Letter B. Para mas maganda yung quality. Hindi naman alam ng audience kung nagkamali ka. Nakita ko yung role ko, tapos sabi ko, wow! Hindi kami nagkakaroon Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Okay, isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Zoraida Malig ng Pagadian City. Ang sabi niya, ang ama ay hindi palaging ang taong may pinakamataas na boses sa kwarto. Minsan siya ang taong tahimik na gumagawa para sa lahat. Which is true. No? Ang ama ay hindi palagi ang taong may pinakamataas na boses sa kwarto kasi minsan nadadaig siya ng mga nanay. Pero siya ang taong tahimik na gumagawa ng lahat para sa ikabubuhay nila sa kanyang pamilya. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Zoraida Malig ng Pagadian City. At syempre gusto ko pong batiin ang mga kaibigan natin, ang mag-asawang Donnie and Cecilia Pestrana. Happy Father's Day, Donnie, ha? At ang syempre mag-asawang Gemma Franco at Mitch Smith. Happy Father's Day, Mitch. You're a great dad.
to your children. Napakabait nitong taong to. At ito, Amerikano ito, puti siya, pero magaling magtagalog. At kapag kumanta, napakagaling kumanta ng Tagalog din to. And one of the best couple that I admire and love. Hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan, at ang kanyang nanay na si Lucy Sagon. Happy listening din kay Tina Salcedo at Eva Vivar. At syempre, happy listening din kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California. At maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At gusto ko pong batiin ang mga ama ng tahanan. Unang-una na ang aking asawa, si June. Happy Father's Day, Dad. At sa aking mga anak, kay Ryan at kay Simon sa pagiging isang ulirang ama. Napakababait itong mga bata ito sa kanilang mga anak ko. Talagang hindi nagpapabaya sa mga anak nila. And of course, kay Eric Lucero na napakabuting ama sa kanyang mga anak. At super lolo din, napakagaling na lolo. Nag-apostolic work din sa kanyang lolo, ay sa kanyang apo. Napakababait. Kaya happy Father's Day, at sa lahat ng mga ama ng tahanan, happy Father's Day po sa inyong lahat. Okay, mag-umpisa na po tayo. Basahin na po natin ang second letter of today. Dear Ate Raquel, Edwin po ang aking pangalan, 52 years old, may asawa at 2 anak. Si Kevin, 24, at si Abby ay 20. Nais ko pong ibahaging isang bagay na nangyari sa pagitan ko at ng aking anak na si Kevin noong nakaraang taon at kung paano namin ito naayos. Si Kevin po ay mabait naman pong bata. Matalino, matyaga at mapagmahal. Ngunit noong mag-26 years old siya, nagsabi siya ng isang desisyon na hindi ko na may inaasahan. Kasi gusto niyang iwan ng kanyang trabaho bilang engineer at magtayo na lamang ng sariling negosyo, isang coffee shop sa aming barangay. Para sa akin noon, katangahan ng gagawin ng anak ko. Pero mo 4 na taon na nag-aral ng engineering, mahirap na board exam, magandang trabaho sa isang malaking kumpanya, tapos iiwan niya yon para lang sa isang coffee shop. Kaya naman nagalit ako. Sa totoo lang, Ate Raquel, napagsalitaan ko siya ng mga masasakit na salita. Mga salitang hindi ko dapat sinabi sa aking anak. Sinabi ko sa kanya, ano ka? Pinag-aral kita, nagpakahirap ako, para lang makatapos ka, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero ano, sinayang mo yung talino mo. Nagpapakabobo ka. Hindi naman sumagot ang anak ko. Lumabas na lamang siya ng bahay ng gabing yon. At hindi po kami nagkikibuan. Ate Raquel, inis po ako sa aking anak. Sabi ko, napakatanga namang bata nito. At inabot po ng 2 buwan na hindi kami nag-uusap, na hindi kami nagkikibuan. At sa loob ng 2 buwan, malamig ang aming relasyon. Nakikita ko siya sa bahay pero nag-iiwasan kami. Sabi na asawa ko, bakit daw hindi ko unawain at suportahan ang gusto ng anak namin. Pati yung kapatid na si Abby, nagtatanong din, bakit daw hindi ko maintindihan ng kuya niya. Kaya naman nag-isip po ako, sabi ko sa sarili ko, bakit nga ba ako nagalit? Dahil sa kanya o dahil sa sarili ko? Sa aking sariling takot na maging bigo ang aking anak? Kaya nang mag-usap kaming muli, hindi na ako nagsalita ng marami. Basta ang tanging sinabi ko na lamang sa anak ko, Kev, pasensya ka na sa mga nasabi ko ha. Hindi ko dapat sinabi yon. Kung ito yung gusto mong pangarap, okay lang. Susuportahan kita. Alam niyo, Ate Raquel, ang ginawa ng anak ko, niyakap ako ng mahigpit. Tapos sabay sabi niya, thank you, Dad.
I promise you, hindi ka mabibigo sa akin at hindi rin po masasayang ang pinag-aralan ko. Magagamit ko rin po ang pagiging engineer ko. At higit sa lahat, malaking pasasalamat ko sa inyo ni Mama. Lalo na sa iyo, Dad. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo ni Mama. Yun po ang naging simula ng lahat, Ate Rachel. Nag-umpisa siya sa isang maliit na coffee shop. At ngayon naman, mayroon ng 2 taon ang tindahan ni Kevin. Hindi pa nga siya mayaman, pero masaya naman siya. At tuwing tumupunta ako doon para sa aking kape tuwing umaga, tinutukso ako ng anak ko. Sabi niya, "Oh Dad, libre ang kape para sa aking pinakamatinding kritiko. Serve with love." At naging super close po kaming mag-ama. Si Kevin at Abby, ang 2 kayamanan ko sa buhay. Ang buhay naming mag-asawa. At Raquel, salamat po sa pagbasa niyo sa aking liham, ha? Sa mga tatay na katulad ko, Happy Father's Day po sa ating lahat. Nagpapasalamat, gumagalang, Edwin Santos ng Antipolo City. Balikan ka namin, Edwin, ha? Makalipas ng ilang commercials. We'll be back. May isang Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ay naku, Edwin, ang kwento mo ay isang mahalagang aral para sa lahat ng mga magulang na minsan ang ating mga alalahanin para sa ating mga anak ay nagmumukha bang parang kinokontrol natin sila. Ang iyong galit noon ay hindi galing naman sa kasamaan yan. Siyempre galing ito sa pagmamahal, sa takot na maging bigo ang ating mga anak. Ganyan naman tayo mga magulang, di ba? Na puro kapakanan at ikagaganda ng ating mga anak ang ating iniisip. Kasi siyempre gusto natin protektahan ang ating mga anak sa mga panganib na nakikita natin sa buhay. Pero ikaw mismo natuklasan mo ang pinakamahalagang bagay na ang iyong anak ay may sariling landas at ang iyong trabaho bilang ama ay hindi mamuno sa landas na yon, kundi ang sabayan siya dito. Kumbaga gabayan siya sa kanyang kagustuhan. Ang pagiging handa mong bumalik at humingi ng tawad, yun ang tunay na lakas ng isang ama. Hindi pagiging laging tama, kundi ang pagiging handa na aminin ang mga pagkakamali. Alam niyo, ang ating mga anak, sabi ko ako bilang isang ina o kami mag-asawa, ang lagi namin payo sa kanila, anak, dapat sa trabaho ninyo dapat maging maligaya kayo. Hindi kayo nagtatrabaho para magpakamatay. You do not work to live, to die, but to live. Para mabuhay kayo kaya kayo nagtatrabaho. Pero kung ang trabaho naman ninyo ay nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo, stress at talagang ang kalusugan ninyo ay napapabayaan nyo, then resign. Maghanap kayo ng ibang trabaho, magnegosyo kayo. Yung alam ninyong magiging maligaya kayo, yung happy kayo sa inyong trabaho. Okay? Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin. And enjoy your morning coffee, Edwin. At pakisabi kay Kevin na hangad ko ang ikauunlad ng kanyang negosyo. Mabuhay kayong mag-ama and happy Father's Day sa iyo. Salamat sa iyong pagsulat. So ngayon naman, samahan po ninyo ako. Magdasal po tayo. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na biyayang ibinibigay mo sa amin.
Maaaring may mga araw po na hindi namin namamalayan na nakalilimutan po namin magpasalamat sa inyo. Ngunit taus-puso po kaming nagpapasalamat at nag-aalay ng pagmamahal sa inyo. Naway ipagpatuloy niyo po ang pagbibiyaya sa amin ng grasya sa araw-araw at tulungan niyo po kami na imulat ang aming mga mata at puso sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban araw-araw at naway mapalapit sa inyo. Kailangan po namin, mahal na Panginoon, ang inyong tulong upang paunlarin ang Pilipinas. Kami iyong mga anak ay nangangailangan ng iyong gabay upang makita kung ano ang tama sa mali. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan mo po kami ng lakas, ng loob na magpursigi na mapanatili ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. And Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. And Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Lord. The glory and honor is yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri sa inyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tapos na po ang isang oras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. At kung gusto nyo pong i-share sa amin ang inyong kasaysayan, ipadala nyo lamang po dito sa amin sa dearaterraquel@gmail.com. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na Sabado. And of course, gusto ko pong magpasalamat sa mag-amang Eric Lucero at Andre Lucero na walang sawa sa pagsubaybay sa atin dito. Eric, happy Father's Day ha. At sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa DZRH, sa MBC, happy Father's Day sa mga ama ng tahanan. Salamat sa ating mga text sa DZRH, si Melvin Donato, Ray Taladro at si Het Del Moro. At sa RHTV naman, si Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Quebral at Aljon Besumbre. Ako po inyong kaibigan Raquel Montesa na nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay dito sa atin sa programang Dear Ate Raquel. At nawa po maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. Napakasarap pong pakiramdam na tayo ay nakatulong sa ating kapwa. Hangad ko po ay kapayapaan ng puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisiping mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa belt Ang plastic number 1 ko to Tanggaling-galing